Winona, dalhin mo ang pait ng iyong kahapon sa aming kasal. Ibalot mo ang iyong luha sa mga garapon ng jam na ito at maglingkod ka sa amin. Sa ilalim ng makulay na banderitas ng fiesta, ang bawat pangarap ni Winnie ay dinurog ng ginto ng mga Aragon. Pinagtaksilan, ninakawan ng diwa ng ina, at ipinahiya sa harap ng buong Iloilo. Ngunit ang asim ng kalamansi ay may dalang hapdi na hindi nila inaasahan. Sino ang tunay na reyna, ang nakasuot ng diamante, o ang inang kinuha ang dangal sa gitna ng putikan? Winnie, kunin mo itong invitation. Maging masaya ka na lang para sa anak ko. At sa wakas, maging kapaki-pakinabang ka naman sa pamilya Aragon. Wedding invitation? Doña Beatriz, pinaghintay ako ni Mateo ng 3 taon. Nangako siyang babalik siya para sa akin. Nabubuo kami ng pangarap dito sa Iloilo. Nanggako, ang pangako ng anak ko ay para sa isang babaeng kapantay niya, hindi para sa isang tindera ng chichirya na amoy kalamansi at kahirapan. Italy changed him, Winnie. Nakakita siya ng babaeng may class, hindi gaya mong hanggang dito na lang sa sari-sari store na ito. 3 taon akong nagpadala ng pera sa kanya. Lahat ng kita ng tindahang ito isinakripisyo ko para sa mga pangangailangan niya roon. Paano niyo nagagawang sabihin yan? That was your choice. Huwag kang asumera. Ngayon, sign this delivery contract. 1,000 garapon ng kalamansi jam mo ang kailangan sa reception ng kasal nila. Bayad ka na, don't worry. At bago ako umalis, magmano ka. Ipakita mo sa mga taong ito na alam mo kung nasaan ang lugar mo. Sa gitna ng tirik na sikat ng araw at sa ilalim ng mga makukulay na banderitas ng fiesta, tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Winnie. Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay tila mga palasong may lason, isa-isang tumatama sa kanyang kaluluwa, winawasak ang huling hibla ng kanyang dignidad. Ang maingay na tugtugan ng banda sa labas ng kanyang maliit na sari-sari store ay tila naging isang malungkot na panaghoy, isang mapait na paalala na sa gitna ng pagdiriwang ng buong barangay, siya ay kasalukuyang nilalamon ng kahihiyan. Nararamdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabara sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may mantsa ng katas ng prutas mula sa paggawa ng jam madaling araw pa lang, ay nanginginig sa tindi ng kaba at galit. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay nanlalamig habang hawak ang eleganteng card na kulay ginto, isang imbitasyon sa kasal ng lalaking tanging minahal niya, sa babaeng kailanman ay hindi niya mapapantayan ng yaman. Dahan-dahang lumapit si Cora, ang babaeng kilala sa buong palengke bilang reyna ng mga marites. Nakataas ang kanyang cellphone, ang munting ilaw ng recording ay tila isang mapanirang mata na kasalukuyang ipinapakita sa buong mundo ang pagkakaluhod ng dangal ni Winnie. Naririnig niya ang mahinang bulungan sa gilid, ang mga tawa at pabulong na kutya, na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. Winnie, I'm waiting, magmano ka, ulit ni Doña Beatrice. Ang boses nito ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan, habang inilalapit ang kanyang kamay na puno ng diamante sa mukha ng dalaga. Isang matinding pagsisikip ng dibdib ang naramdaman ni Winnie. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila ang hangin ay napuno ng alikabok ng kanyang mga durog na pangarap. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang hapdi ng pagkakanulo ni Mateo, ang lalaking binuo niya ang kinabukasan, gamit ang bawat sentimong kinita niya sa ilalim ng init ng araw. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Ang jam na simbolo ng pagsisikap ng kanyang yumaong ina ay gagamitin na palamuti sa kasal ng taong pumatay sa kanyang puso. Dahan-dahang inabot ni Winnie ang kamay ng matanda, ngunit bago pa dumampi ang kanyang noo sa likod ng palad nito, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng envelope. Isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ng kanyang ina, isang resibong matagal nang nawawala na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng factory ng mga Aragon ay pag-aari ng mga ilustre. Napatigil ang paghinga ni Winnie. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mabilis na pag-iipon ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay ang apoy ng isang pusong handang sumabog. Ang asim ng kalamansi sa kanyang mga kamay ay tila naging isang matalim na patalim na handang humiwa sabay kasinungalingan ng mga Aragon. Sige po, Doña Beatriz. Bulong ni Winnie, ang boses niya ay naging malamig at matigas tila bakal. Ibibigay ko sa inyo ang jam na hinihingi nyo, pero tandaan nyo, ang kalamansi ay hindi lang pampatamis. Ito rin ay nakakahapdi kapag dumampi sa isang sugat na bukas. Tumalikod ang matanda,
ng may mapang-uyam na ngiti, iniwan si Winnie sa gitna ng mataong palengke. Habang papalayo ang marangyang sasakyan ng mga Aragon, nanatiling nakatayo si Winnie, mahigpit na hawak ang orihinal na resibo ng kanyang ina. Isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Isang katanungang magsisilbing mitya ng kanyang paniningil. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang asim ng pait bago ko tuluyang malasap ang tamis ng katarungang matagal na nilang ninakaw? Naiwan si Winnie na nakatingin sa kanyang duguang kuko habang ang bawat tawanan ng mga tao sa paligid ay tila nagiging gasolina sa muling pag-aapoy ng kanyang pagkatao. Ang fiesta ay kasisimula pa lamang, ngunit ang digmaan para sa dangal ng mga ilustre ay kasalukuyan na ring nagbabadyang sumiklab. Winnie, stop this. Hindi mo kailangang mag-iskandalo rito sa harap ng gate namin. I sent you the money, didn't I? Yun naman ang habol mo, di ba? Bayad na ang 3 taon na paghihintay mo. Pera? Mateo, ang tingin mo ba sa 3 taon na pananalig ko sa'yo ay parang utang sa tindahan na pwedeng bayaran ng euros? Akala ko ba ay binuo natin ang pangarap na ito sa bawat sulat mo mula sa Italy? Things change, Winnie. I found someone who understands my world now. Someone who doesn't smell like a kitchen floor. Be professional. Deliver the jam. Take the payment. And leave us alone. World? Ang mundo mong binuo sa ibabaw ng pawis ko? Sige, Mateo. Ibibigay ko ang jam na hinihingi nyo. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat subo nyo ng tamis ay magpapaalala sa inyo ng bawat kasinungalingang itinanim nyo. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hangin galing sa ibang bansa. Matigas, banyaga, at walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo si Winnie sa harap ng dambuhalang gate ng Mansyong Aragon, bit-bit ang unang batch ng calamansi jam na ipinagawa ni Doña Beatriz. Ang kislap ng mga kristal na dekorasyon para sa engrandeng kasal ay tila mga mapanuyang mata na nakatitig sa kanyang kupas na damit. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bakuran ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Bawat tunog ng kanyang tsinelas sa semento ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing oras ng kanyang pagtitiis. Nararamdaman ni Winnie ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Tila may mga kamay na pumipiga sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Mateo na nakasuot ng mamahaling suit. Ang lalaking dati ay kasabay niyang nangangarap sa ilalim ng puno ng kalamansi. Ngayon ay tila naging isang estatwang gawa sa ginto. Maningning ngunit walang pakiramdam. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila ang hangin sa loob ng mansyon ay naging lason na unti-unting sumasakal sa kanya. Ilagay mo yan sa kusina, Winnie. Doon ka nararapat. Utos ni Mateo bago tumalikod ng walang lingon-lingon. Dahan-dahang naglakad si Winnie patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Ngunit sa halip na tumuloy sa kusina, napatigil siya nang dumaan sa tapat ng opisina ni Doña Beatriz. Bahagyang nakabukas ang pinto at naririnig niya ang marahas na pagkalansing ng mga basong kristal. Sa loob, nakita niya ang matanda na kasalukuyang tinititigan ang isang bagong label ng produkto, Aragon Gold, The Heritage Jam. Naramdaman ni Winnie ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang label na iyon, ang kulay, ang disenyo, at ang nakasulat na original recipe since 1980 ay isang dambuhalang nakaw na katotohanan. Iyon ang eksaktong petsa kung kailan na perpekto ng kanyang ina ang formula ng kanilang jam. Habang abala ang matanda sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa marketing ng produkto, dahan-dahang pumasok si Winnie sa loob ng silid, tila isang anino na hindi dapat naroon. Sa ibabaw ng lamesa ng Donya, nakita ni Winnie ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang lumang kwaderno na may balat na gawa sa nangingitim na leather. Ang orihinal na journal ng kanyang ina. Ang kwadernong naglalaman ng lahat ng sikretong sangkap at ang huling habilin ni Aling Ilustre bago ito pumanaw. Akala ni Winnie ay nawala ito sa sunog noong nakaraang taon. Ngunit narito ito ngayon, pilit na ginagawang ginto ng mga taong sumira sa kanilang buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Winnie habang dahan-dahang inaabot ang journal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng silid. Ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na bango ng tuyong balat ng kalamansi na nanggagaling sa journal ay tila isang boses ng kanyang ina na sumisigaw ng paniningil. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kwaderno, narinig ni Winnie ang isang mahinang pagpihit ng seradura sa kanyang likuran. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Anong ginagawa mo sa gamit ko, Winnie?
Ang boses ni Mateo ay muling umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, may halong takot at pagbabanta. I told you to stay in the kitchen. Napatulala si Winnie sa kawalan habang ang anino ni Mateo ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng silid. Ang ebidensya ng pagnanakaw ng pamilya Aragon ay nasa harap na niya. Ngunit sa sandaling ito, tila ang journal ng kanyang ina ang magiging mitya ng isang mas malalim na pagkakalubog sa putik. Magnanakaw ka na rin ba ngayon, Winnie? Hindi ko akalain na abot ka sa ganitong kadesperadong paraan para lang makakuha ng atensyon ko. Magnanakaw? Mateo, tignan mo ang hawak ko. Ito ang journal ni nanay. Ito ang buhay niya na kinuha nyo matapos nyo kaming palayasin sa sarili naming lupa. Sino ang tunay na magnanakaw sa ating dalawa? I don't care about that old notebook. Lumabas ka na rito bago ko patawagin ang mga security. You're trespassing, Winnie. Huwag mong pilitin na ipahiya kita sa harap ng mapapangasawa ko. Hiyang-hiya na ako, Mateo. Matagal nyo na akong pinatay sa kahihiyan. Pero ang journal na ito, hinding-hindi ko hahayaang maging bahagi ng inyong maruming yaman. Ibigay mo sa akin yan, guards! Tulungan nyo ako rito! Ang boses ni Mateo ay tila isang matalim na palakol na pilit pumuputol sa huling hibla ng pasensya ni Winnie. Sa loob ng madilim na opisina, ang bawat hininga ni Winnie ay mabigat at puno ng hapdi. Tila ang hangin ay naging lason na gawa sa abo ng journal ng kanyang ina. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na yakap ang nangingitim na leather ng kwaderno sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing sandali ng kanyang kalayaan. Ang amoy ng mamahaling wax sa sahig at ang matapang na bango ng pabango ni Mateo ay sumasakal sa kanya. Nagpapaalala na siya ay isang daga sa loob ng long ng mga leon. Sa gitna ng tensyon, bago pa man makalapit ang mga gwardya, isang anino ang humarang sa pintuan. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, matikas ang tindig at may mga matang tila nakakakita sa kailaliman ng bawat lihim. Si Isandro Villarreal, ang lalaking kilala bilang hari ng distribution ng mga produkto sa buong rehiyon, ang taong tanging kinatatakutan ni Doña Beatriz pagdating sa negosyo. Is there a problem here, Mateo? Ang boses ni Isandro ay tila isang malamig na agos ng tubig na biglang nagpatahimik sa ingay ng paligid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos, sa matigas na marmol, ay tila isang hatol na walang sino man ang nangahas na sumalungat. Isandro, wala ito. Itong babaeng ito, pumasok ng walang pahintulot. Paalisin ko lang. Mabilis na sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay bakas ang takot na mawala ng muka sa harap ng isang mahalagang business partner. Tumingin si Isandro kay Winnie, pagkatapos ay sa journal na yakap-yakap nito. Isang mabilis na kislap ng pagkakaunawa ang dumaan sa kanyang mga mata, bago ito muling naging malamig. She's with me, Mateo. Siya ang supplier ko ng pinakamagandang kalamansi jam sa Iloilo. Binigyan ko siya ng pahintulot na pumasok para kuhanin ang ilang sample para sa ating bagong kontrata. May reklamo ka ba? Napatulala si Mateo. Hindi siya makapagsalita. Tila ang kanyang dila ay naging bato sa harap ng awtoridad ni Isandro. Sa isang mabilis na pagkilos, hinawakan ni Isandro ang siko ni Winnie at dahan-dahan itong inalalayan palabas ng silid. Ang bawat hakbang nila palayo sa mansyon ay tila isang pagtakas mula sa kailaliman ng impyerno. Nang marating nila ang madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mga mata ng mga Aragon, binitawan ni Isandro si Winnie. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig, at ang malakas na paghinga ni Winnie na tila ngayon lang muling nakatikim ng hangin. Salamat po, Sir Isandro, pero bakit niyo po ako tinulungan? Bulong ni Winnie, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa tindi ng pasasalamat at kaba. Kinuha ni Isandro ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Winnie. Huwag kang magpasalamat sa akin, Winnie Ilustre. Hindi ko ginawa ito dahil sa awa. Ginawa ko ito dahil pareho tayong may gustong bawiin mula sa pamilyang iyan. Napatigil si Winnie sa pagpahid ng kanyang mga mata. Tumingala siya at tinitigan ang lalaking nasa harap niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang maliit na peklat sa gilid ng noo ni Isandro. Isang markang tila nagpapaalala ng isang nakaraang puno rin ng hapdi. Alam ko ang tungkol sa recipe ng nanay mo, dugtong ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. At alam ko rin ang totoong dahilan kung bakit pilit na itinatago ni Beatrice ang journal na hawak mo. Winnie, magkakampi tayo. Pero tandaan mo, sa larong ito, ang bawat tulong ay may katapat na presyo.
Biglang tumunog ang cellphone ni Isandro. Isang mensahe ang pumasok na nagpadilim sa kanyang mukha. Kailangan na nating umalis. Kasalukuyan nang kumakalat ang video mo sa social media. Si Cora, sisiguraduhin niyang bukas, wala ka ng mukhang ihaharap sa buong bayan. Naramdaman ni Winnie ang muling pag-akyat ng takot sa kanyang dibdib. Ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na ang bagyong kanyang kinakaharap ay kasalukuyan pa lamang nag-uumpisa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siya sa dilim. Isang alyansang binuo sa pagitan ng isang inapi at ng isang taong may nakatagong tattoo sa kanyang braso. Isang tattoo na katulad ng selyo na nasa huling pahina ng journal ng kanyang ina. Hoy Winnie, bakit ka naging viral queen ngayon? Akala ko ba dalagang bukid ka nasaksakan ng hinhin? Yun pala, dalagang akit ka nasaksakan ng landi. Cora, tumigil ka na, wala kang alam sa katotohanan. Ang nakita mo sa video ay hindi kung ano ang iniisip mo. Mateo was the one who... Ay sus, Mateo was the one who what? Mateo was the one who couldn't resist you? Kitang-kita sa video, Winnie. Halos magkadikit na ang mga mukha niyo sa loob ng opisina niya. Grabe, gold digger na, mang-agaw pa ng fiancé ng iba. Nakakahiya ka sa alaala ng nanay mo. Huwag mong idamay ang nanay ko rito. I'm just trying to get back what is mine. Get back what is yours. Ang ibig mong sabihin, pati ang lalaking nakatali na sa iba, aagawin mo rin? Panoorin niyo ito, mga kabarangay. Ang ating kalamansi queen, naghahanap ng bagong asukal na pagdidikitan. Ang boses ni Cora ay tila isang matalim na kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa katahimikan ng Barangay San Jose. Nakatayo siya sa tapat ng sari-sari store ni Winnie. Ang cellphone daw niya ay nakatutok na parang sandata, habang ang pulang ilaw ng Liv ay tila naging mantsa ng dugo sa dangal ng dalaga. Ang mga tao sa paligid, ang mga kapitbahay na dati ay binibigyan ni Winnie ng libreng kalamansi. Ang mga batang dati ay hinahele niya, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at paghusga. Ang bawat bulungan nila ay tila isang mabilis na daloy ng lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng lakas ni Winnie. Nararamdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabara sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakasandal siya sa lumang kahoy ng kanyang tindahan. Ang amoy ng tuyong isda at sabon na panlabas sa paligid ay tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Sa bawat segundo ng livestream ni Cora, nararamdaman niya ang matinding hiya na tila isang dambuhalang pader na gumuguho sa kanyang harapan. Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang kanyang sariling cellphone mula sa bulsa. Nang buksan niya ang social media app, sinalubong siya ng libu-libong komento na punong-puno ng puot. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mismong video na kasalukuyang kumakalat. Ito ay ang kuha sa loob ng opisina ni Mateo kagabi. Ang anggulo ay sadyang ginawa upang magmukhang si Winnie ang pilit na lumalapit at humahalik kay Mateo habang ang lalaki ay tila nagpupumiglas. Ang katotohanang si Mateo ang marahas na humablot sa kanya ay tuluyang binura ng masamang edisyon ng video. Ito ba ang katarungang sinasabi niyo, Mateo? Bulong ni Winnie sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Sa di kalayuan, nakita ni Winnie ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto. Ang kislap ng tinted na bintana nito ay tila nagmamasid sa kanyang pagkawasak. Alam niyang naroon si Isandro, nanonood mula sa dilim, tinitimbang kung ang alyansang binuo nila ay karapat-dapat pa bang ituloy. Ang tensyon sa pagitan ng kanyang pagnanais na lumaban at ang kagustuhang maglaho na lamang ay tila isang digmaang walang katapusan sa loob ng kanyang dibdib. Biglang tumahimik ang paligid nang lumabas ang isang bagong notification sa screen ng lahat ng naroon. Isang bagong post mula sa official page ng Aragon Gold. Ipinapakita doon ang isang legal na dokumento, isang cease and desist order laban sa Illustre Harvest. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng kagamitan at ang mismong bahay ni Winnie ay kasalukuyan nang isinasa ilalim sa foreclosure dahil sa pagnanakaw ng trade secrets at hindi na babayarang utang ng kanyang yumaong ina. Wala na, pati ang bahay ni nanay. Ang hikbi ni Winnie ay tuluyan ng sumabog. Ang paningin niya ay lumabo dahil sa mabilis na pag-iipon ng mga luha, habang ang anino ng mga taong mapanghusga ay tila nagiging mga halimaw sa kanyang paningin. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, napansin ni Winnie ang isang maliit na detalye sa video ni Cora na paulit-ulit na naglalaro sa screen. Sa isang mabilis na segundo,
Nakita niya ang isang reflection sa salamin ng opisina ni Mateo. Isang kamay na may hawak na camera. Isang kamay na may suot na singsing na pamilyar sa kanya. Ang singsing ni Doña Beatriz. Isang matinding kuryente ang dumaan sa katawan ni Winnie. Ang takot ay biglang napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang laro ng pamilya Aragon ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa tuluyang pagbura sa kanyang pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na maging mitya lamang ng kanilang tagumpay. Hanggang kailan nyo kayang itago ang dumi ng inyong mga kamay sa likod ng ginto bago ko tuluyang sunugin ang inyong kaharian gamit ang katotohanang ako lang ang nakakaalam? Naiwan si Winnie na nakatayo sa gitna ng kanyang tindahan, habang ang bawat tawanan ng mga tao sa paligid ay tila nagiging mga pako na nagpapalakas sa kanyang krus. Ngunit sa loob niya, ang apoy ng paniningil ay kasalukuyan nang nagsisimulang mag-alab. Winnie, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi mo mababawi ang tindahan mo sa pamamagitan ng pagluha. Ang mga pader na gumuho ay semento lang, pero ang dangal na tinapaktapakan nila, iyon ang kailangan nating itayo muli. Madaling sabihin sa iyo yan, Isandro, dahil hindi ikaw ang nawalan ng lahat. Ang tindahang yon, ang huling alaala ni nanay. At ngayon, pati ang lupa kung saan kami lumaki, sasabihin nilang hindi sa amin? Paanong naging legal ang pagnanakaw na ginagawa ng mga Aragon? Legal ang lahat sa mga taong marunong bumili ng hustisya. Pero ang hindi nila alam, bawat piraso ng ginto na hawak nila ngayon ay may bahid ng dugo ng pamilya mo. Handa ka na bang malaman ang totoong dahilan kung bakit takot na takot si Beatriz sa apelyidong Ilustre? Handa na ako, wala na akong takot na natitira, Isandro. Ubus na ang lahat sa akin maliban sa galit na ito. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa lumang bodega ng mga Aragon sa dulo ng Iloilo River. Ang boses ni Isandro ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng nagbabagang damdamin ni Winnie habang dahan-dahan silang bumababa sa sasakyan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tila nagbibigay ng isang nakakangilong kulay kahel sa paligid, naglalantad sa bawat dumi at kalawang ng mga abandonadong gusali sa tapat ng ilog. Ang amoy ng nabubulok na kahoy at ang malansang simoy ng tubig ay sumalubong sa kanila, isang banyaga at mapanglaw na kapaligiran na malayo sa masayang fiesta na nagaganap sa kabilang bahagi ng bayan. Nararamdaman ni Winnie ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng tuyong damo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket, kung saan mahigpit niyang hawak ang lumang resibo na nakuha niya sa loob ng envelope ni Beatriz. Ang bawat tunog ng pagtama ng sapatos ni Isandro sa matigas na lupa ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing oras ng kanyang pananahimik. Dahan-dahang binuksan ni Isandro ang isang lumang pinto na gawa sa mabigat na bakal. Ang tunog ng pagpihit ng kalawanging kadena ay umalingaw-ngaw sa buong katahimikan ng lugar, tila isang sigaw ng nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, tumambad sa kanila ang mga tumpok ng mga lumang dokumento at mga kagamitan sa pagsasaka na matagal na nabulok ng panahon. Dito niyo tinatago ang lahat? Bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay tila isang munting huni sa gitna ng dambuhalang katahimikan. Hindi lahat, Winnie, sagot ni Isandro habang dahan-dahang lumalapit sa isang lumang vault sa sulok. Dito itinago ng tatay ni Mateo ang mga orihinal na titulo ng lupa sa barangay nyo bago ito ipinangalan sa Aragon Gold. Ang nanay mo, hindi siya namatay sa simpleng sakit, Winnie. Namatay siya sa pighati matapos niyang malaman na ang mismong kaibigan niyang si Beatriz ang nag-utos na sunugin ang taniman niyo 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Winnie ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader, tila ang hangin sa loob ng bodega ay naging lason na unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat salita ni Isandro ay tila mga saksak sa kanyang puso, bawat isa ay mas malalim at mas masakit kaysa sa nauna. Ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang lalaking hinintay niya, silang lahat ay nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang mga magulang, sa gitna ng kanyang pighati. Dahan-dahang lumapit si Isandro. Nararamdaman ni Winnie ang init ng presensya nito sa kanyang tabi. Sa isang sandali ng kahinaan, hinayaan ni Winnie na hawakan ni Isandro ang kanyang balikat. Ang haplos ng lalaki ay tila nagbibigay ng kakaibang kuryente na hindi niya maipaliwanag, isang kombinasyon ng takot at hindi inaasahang kapanatagan.
Nagtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamlam na liwanag na sumisilip sa siwang ng bubungan. Sapat na upang maramdaman ni Winnie ang bilis ng paghinga ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang malalim na pagtitinginan, bahagyang nahawi ang polo ni Isandro dahil sa kanyang pagkilos. Doon sa kanang bahagi ng kanyang braso, nalantad ang isang tattoo, isang maliit na selyo na hugis ng isang dahon ng kalamansi na may nakapulupot na ahas. Nanigas ang buong katawan ni Winnie. Ang selyong iyon ang eksaktong tatak na nakita niya sa mga dokumento ng pagnanakaw ng lupa ni Mateo. Iyon ang lihim na selyo ng pamilya Aragon na tanging ang mga direktang tagapagmana lamang ang may karapatang magkaroon. Isandro, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Winnie ay naging isang pabulong na sigaw habang dahan-dahan siyang umaatras. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isandro, isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Sabi ko sa iyo, Winnie, ang bawat tulong ay may katapat na presyo. At sa pamilyang Aragon, ang dugo ay hindi lang nananalaytay sa puso. Nakaukit din ito sa balat ng bawat anak na pilit nilang itinapon sa dilim. Bago pa makapagsalita si Winnie, narinig nila ang mabilis na pagdating ng mga sasakyan sa labas ng bodega. Ang kislap ng mga ilaw ay tumama sa mga bintana, naglalantad sa kanilang pinagtataguan. Ang anino ni Mateo at Doña Beatriz ay dahan-dahang lumalabas mula sa mga sasakyan, kasunod ang mga armadong lalaki. Sino ba talaga ang tunay na kalaban at hanggang kailan ako tatakbo sa loob ng isang maze na ang bawat labasan ay muling bumabalik sa mga taong sumisira sa aking buhay? Naiwan si Winnie na nakatitig sa tattoo ni Isandro habang ang tunog ng papalapit na mga yabag ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng kanyang huling pag-asa. Ibigay mo na sa kanila ang journal, Winnie. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil sa huli, dugo pa rin ang mananaig. Isandro, anong ibig mong sabihin? Akala ko ba ay magkakampi tayo? Akala ko ba ay tutulungan mo akong bawiin ang dangal ni nanay? Ginamit lang kita, Winnie. Masyado kang naging nauto sa mga matatamis kong salita. Kailangan ko ang journal na iyan para makuha ang tiwala ni Doña Beatrice. Kailangan ko ang pwesto ko sa pamilyang ito. Traisidor ka! Hayop ka, Isandro! Inubos ko ang tiwala ko sa iyo. Huwag kang sumigaw. Mateo, kunin mo na sa kanya ang ebidensya. Tapusin na natin ang dula-dulaang ito. With pleasure, Isandro. Winnie, bitawan mo na yan bago ko pa puwersahang kunin sa iyo ang huling pag-asa mo. Ang boses ni Isandro ay tila isang malamig na agos ng tubig na biglang nagpamanhid sa buong pagkatao ni Winnie. Nakatayo sila sa gitna ng madilim na bodega, habang ang anino ni Doña Beatriz ay dahan-dahang lumalapit, tila isang reyna na muling nabawi ang kanyang korona. Ang bawat hakbang ng matanda sa maalikabok na sahig ay tila tunog ng pagpako sa kabaong ng dangal ni Winnie. Nararamdaman ng dalaga ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi ng alikabok at pait ng pagkakanulo. Ang amoy ng kalamansi na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay tila naging amoy ng kamatayan. Nararamdaman ni Winnie ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na yakap ang journal ng kanyang ina, ang tanging mitya ng katotohanan na natitira sa kanya. Tumingin siya kay Isandro, naghahanap ng kahit munting kislap ng pagsisisi, ngunit ang nakita niya ay ang malamig at walang pakiramdam na titig ng isang Aragon. Ang tattoo sa braso nito ay tila nanunuya sa kanya. Isang selyo ng kasamaang kailanman ay hindi niya mapagtatagumpayan. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ni Mateo ang journal mula sa mga bisig ni Winnie. Napasubsob ang dalaga sa matigas at malamig na semento. Ang kanyang mga tuhod ay muling humahapdi dahil sa pagkakasubsob. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Beatrice habang binubuklat ang mga pahina ng journal. Akala mo ba ay maliligtas ka ng mga lumang papel na ito? Ang bulyaw ni Beatrice ay tila isang sampal sa mukha ni Winnie. Winnie, sa mundong ito, ang katarungan ay isinusulat ng mga mayayaman. At sa oras na ito, ikaw ang magnanakaw sa mata ng batas. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng bodega at pumasok ang ilang mga pulis. Pinangungunahan ni Cora na kasalukuyan pa ring nakalive sa kanyang cellphone. Ang kislap ng mga ilaw mula sa camera ay tila mga matatalim na kidlat na sumisilaw sa paningin ni Winnie. Yan ang babaeng nagnakaw ng trade secrets ng Aragon Gold. Sigaw ni Mateo habang itinuturo si Winnie na luhaan at nakaluhod sa sahig. May hawak siyang mga dokumentong sadyang kinuha niya sa aming opisina
para ibenta sa mga kalaban namin. Nararamdaman ni Winnie ang marahas na pagdampi ng malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang huling hatol sa kanyang laban. Ang hiya na kanina lamang ay pilit niyang nilalabanan, ngayon ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat komento sa livestream ni Cora ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Isandro, bakit? Ang tanging bulong ni Winnie habang inaalalayan siya ng mga pulis patayo. Lumapit si Isandro at bumulong sa kanyang tainga, sapat na upang maramdaman ni Winnie ang init ng hininga nito na may halong amoy ng lason. Sabi ko sa iyo, Winnie, ang bawat tulong ay may katapat na presyo. At ang presyo ng aking pagbabalik sa mga Aragon ay ang iyong pagkawasak. Habang kinakaladkal si Winnie palabas ng bodega, nakita niya ang kanyang sari-sari store sa di kalayuan na kasalukuyan ng binabakuran ng mga tauhan ng mga Aragon. Ang bawat garapon ng jam na pinaghirapan niya ay itinapon sa kalsada. Nagkalat ang basag na kristal at malapot na tamis na ngayon ay nahaluan na ng dumi. Nakamit ko nga ba ang katarungan o sadyang binuksan ko lang ang pintuan para sa mas matinding kalupitan? Naiwan ang tanong na yon sa hangin habang ang pintuan ng sasakyan ng pulis ay marahas na isinara. Iniwan si Winnie sa gitna ng kadiliman ng gabi habang ang pamilya Aragon ay nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang gumuhong pangarap. Wala ka nang babalikan, Winnie. Ang lupaing ito, ang tindahang ito at pati ang pangalang ilustre ay burado na sa rehistro ng Iloilo. Isipin mo na lang na ang pagkaka-foreclose ng bahay mo ay ang huling bayad mo sa lahat ng atraso ng nanay mo sa amin. Dayaling atraso? Doña Beatrice, kayo ang nagnakaw sa amin. Kayo ang sumunog sa taniman namin. Paanong naging ako ang may utang sa inyo? Utang ang tawag sa pagkupkop namin sa iyo noong akala mo ay mahal ka ng anak ko. Pero ngayon, tapos na ang charity work ng mga Aragon. Mateo, i-check mo ang mga gamit na ilalabas. Siguraduhin mong walang kahit isang pirasong gamit ng pamilya natin ang madadala ng babaeng yan. Mateo, please. Yung altar ni nanay, huwag niyo namang ipasama sa mga basura. Iyon na lang ang natitira sa akin. I'm sorry, Winnie. I have to protect the company's image. Masyado nang nadungisan ang pangalan namin dahil sa mga ginawa mo. Go away and start over. Baka sa susunod matuto ka ng lumugar. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan, habang nakatayo siya sa tapat ng gumuhong pangarap ni Winnie. Maagang maaga pa lang, binalutan na ng mga dilaw na tape ang paligid ng ilustre sari-sari store. Ang bawat sako ng bigas, ang mga garapon ng candy, at ang mga huling batch ng calamansi jam na pilit na iniligtas ni Winnie ay kasalukuyan nang ikinakarga sa isang malaking truck ng basura sa utos ni Doña Beatrice. Ang amoy ng basang karton at alikabok ay sumasakal sa hininga ni Winnie habang nakaluhod siya sa putikan, pinagmamasdan ng dambuhalang bulldozer na dahan-dahang winawasak ang dingding ng kanyang munting tahanan. Nararamdaman ni Winnie ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, tila ba ang bawat hibla ng kanyang mga kalamnan ay sumusuko na sa tindi ng pagod at bighati. Ang kanyang lalamunan ay mahapdi, tuyong-tuyo sa bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan sa harap ng kanyang mga kaaway. Ang malamig na ulan ng madaling araw ay dumadaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa kanyang mga luha, na nagiiwan ng mapait na lasa sa kanyang mga labi. Sa bawat tunog ng pagkabali ng kahoy at pagkadurog ng semento, nararamdaman ni Winnie ang pagkapunit ng sarili niyang puso. Isang matinding pagsisikip ng dibdib ang nagpamanhid sa kanya nang makitang inihagis ng isang tauhan ang lumang frame ng retrato ng kanyang ina sa tumpok ng mga basura. Ang salamin nito ay nabasag. Tila ang ngiti ng kanyang ina ay dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng dumi. Sinubukan ni Winnie na tumayo at abutin ang retrato, ngunit marahas siyang hinarang ng mga gwardya. Napasubsob siya sa putik. Ang kanyang kupas na damit ay tuluyan ng nadumihan, tila isang simbolo ng kanyang tuluyang pagkakalubog sa kahihiyan. Tumingala si Winnie kay Mateo, naghahanap ng kahit munting kislap ng awa. Sa mga matang dati, ay nangangako ng habambuhay na pag-ibig. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Inayos ni Mateo ang kanyang mamahaling relo at pumasok sa loob ng kanyang kotse. Iniiwas ang paningin sa babaeng minsang naging mundo niya. Ang marahas na pag-andar ng sasakyan at ang talsik ng maduming tubig mula sa gulong nito patungo sa mukha ni Winnie ay tila huling selyo ng kanilang paghihiwalay.
Naiwan si Winnie na mag-isa sa tapat ng bakanting lote kung nasaan dati ang kanyang buhay. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag lamang ng mahinang huni ng hanging gabi at ang malayo ng tunog ng truck ng basura. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, nararamdaman niya ang isang matinding lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Tila ba ang mismong lupa ay ayaw na siyang tanggapin. Winnie, Winnie anak. Isang boses na tila galing sa kailaliman ng nakaraan ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Dahan-dahang lumingon si Winnie at nakita ang isang matandang babae na nakabalot ng itim na panyolon. Si Aling Sela, ang matandang kusinera na matagal nang naninilbihan sa mansyon ng mga Aragon, ang taong naging saksi sa bawat lihim na itinago sa loob ng mga gintong pader. Aling Sela, anong ginagawa niyo rito? Baka makita kayo ni Doña Beatriz. Bulong ni Winnie. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagtataka. Lumapit ang matanda at hinawakan ang malamig na kamay ni Winnie. Nararamdaman ni Winnie ang init ng magaspang na palad nito. Isang haplos na tila nagbigay ng munting mitsa ng buhay sa kanyang naghihingalong pag-asa. May iniabot si Aling Sela na isang maliit, madumi, ngunit selyadong plastik. Huwag kang susuko anak, bulong ni Aling Sela. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pamilyar na pighati. May iniwan ang nanay mo bago siya tuluyang nawala. Hindi niya ito naibigay sa iyo dahil natatakot siyang makuha ito ni Beatrice. Pero ngayon, ito na ang huling sandata mo para bawiin ang lahat. Napatigil ang paghinga ni Winnie. Tumingin siya sa loob ng plastik at nakita ang isang kalawanging susi at isang maliit na piraso ng tela na may mantsa ng dugo. Ang telang ginamit ng kanyang tatay noong gabing mawala ito sa gitna ng taniman. Isang matinding kuryente ang dumaan sa buong katawan ni Winnie. Ang katarungang inakala niyang nalunod na sa dagat ay kasalukuyan pa palang humihinga sa ilalim ng mga anino. Ano ang totoong nangyari sa aking ama? At anong pinto ang bubuksan ng susing ito na 10 taon nang naghihintay na mahawakan ko? Naiwan si Winnie na nakatayo sa gitna ng putikan, hawak ang huling mitsa ng katotohanan, habang ang anino ng mansyong Aragon sa malayo ay tila isang dambuhalang halimaw na naghihintay ng kanyang susunod na pagkakamali. Hindi pwedeng gintulang ang mamayani sa bayang ito, Lolo Ben. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang hapdi ng bawat latay sa likod ni tatay noong gabing kinuha siya ng mga Aragon. Akala nila ay tapos na ako dahil lang nawala ang tindahan ko, pero hindi nila alam na doon lang nagsimula ang tunay kong laban. Danggal, Winnie. Iyan ang tanging bagay na hindi nila nanakaw sa atin kahit pa bulldozer ang ipantapat nila sa ating mga dingding. Ang susing hawak mo ay hindi lang para sa isang baul, para iyan sa pintuan ng katotohanang 10 taon nilang pilit na ikinakandado. Gagamitin ko ang bawat piraso ng katotohanang ito para sunugin ang kanilang mansyon ng kasinungalingan, Lolo. Bukas, sa gabi ng kasal ni Mateo, sisiguraduhin kong ang asim ng pait na ipinalasa nila sa akin ay sila naman ang makakalunok. Mag-iingat ka, Apo. Ang mga Aragon ay parang mga sugatang leon. Kapag naramdaman nilang malapit na silang mahulog, mas lalo silang nagiging malupit. Hayaan mo silang maging malupit, Lolo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tinderang madaling saktan. Ako na ang bagyong wawasak sa kanila. Ang boses ni Winnie ay hindi na ang nanginginig na huni ng isang biktima. Ito ay naging isang matigas at malamig na tunog ng bakal na dahan-dahang hinahasa sa gitna ng kadiliman. Nakatayo siya sa ilalim ng dambuhalang puno ng kalamansi, sa dulo ng kanilang nasirang taniman, kasama si Lolo Ben, ang pinakamatandang magsasaka na tanging nakakaalam kung nasaan ang huling hantungan ng mga sikreto ng pamilya Ilustre. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kalamansi ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang pagod na katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa mabilis na pintig ng katarungang matagal nang naghihintay na sumabog. Dahan-dahang lumuhod si Winnie sa paanan ng puno. Gamit ang kanyang mga daliri na may mga kalyo at dumi, hinukay niya ang bahaging natatakpan ng makakapal na ugat. Nararamdaman niya ang init ng lupa sa kanyang balat. Tila ba ang mismong kalikasan ay nakikiramay sa kanyang paniningil. Sa kailaliman ng hukay, tumambad ang isang maliit na baul na gawa sa matibay na kahoy ng nara, balot ng makapal na plastik, upang hindi pasukin ng baha. Nanginginig ang mga kamay ni Winnie habang ipinapasok ang kalawanging susing ibinigay ni Aling Sela sa kandado ng baul.
Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang bumukas ang takip, tumambad sa kanya ang mga orihinal na titulo ng lupa na may selyo ng gobyerno mula pa noong panahon ng kanyang lolo. Mga dokumentong nagpapatunay na ang bawat pulgada ng lupang kinatatayuan ng factory ng mga Aragon ay pag-aari ng mga ilustre. Ngunit sa ilalim ng mga papel, may isang bagay na mas nakapanghihilakbot. Isang luma at maliit na tape recorder. Pinindot ni Winnie ang play button at ang boses na lumabas doon ay nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ito ang boses ni Mateo. 10 taon na ang nakalilipas, kausap ang kanyang ina tungkol sa sadyang pagsunog sa taniman ng mga ilustre upang mapilitan ng ama ni Winnie na isuko ang lupa kapalit ng pambayad sa ospital. Hindi lang recipe ang kinuha nila, pati ang buhay ng tatay ko, bulong ni Winnie, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng puot. Pinanood nilang mamatay si tatay, habang hawak nila ang perang dapat ay sa amin. Tumayo si Winnie ng matuwid. Ang sikat ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, naglalantad ng isang babaeng muling nabuhay mula sa mga abo ng kanyang pagkawasak. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Sa tulong ni Lolo Ben at ng iba pang mga mangingisda na matagal na ring biktima ng pamilya Aragon, nagsimula silang bumuo ng isang plano. Isang silent chess na hindi inaasahan ng mga mayayaman sa lungsod, habang naghahanda ang buong Iloilo para sa pinakamarangyang kasal ng taon sa isang luxury resort. Si Winnie ay kasalukuyan nang nag-aayos ng kanyang huling sandata. Ang bawat garapon ng calamansi jam na ipinagawa sa kanya ni Beatrice ay nilagyan niya ng isang maliit, makintab at misteryosong QR code sa ilalim ng label. Isang code na sa isang scan lang ay maglalantad sa buong mundo ng bawat dumi at dugo sa likod ng bawat Aragon Gold Jam. Handa na ang lahat, Winnie, bulong ni Lolo Ben habang iniaabot ang isang simpleng puting damit. Ang huling damit na tinahi ng kanyang ina bago ito pumanaw. Bukas ang katotohanan ang magiging pinaka-importanteng panauhin sa kasal na yan. Tumingala si Winnie sa langit kung nasaan ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang panunumpa. Ang bawat pait na lunok niya sa loob ng 3 taon ay magiging mitya ng pagguho ng toring ginto ng mga Aragon. Nagawa mo ng sakta ng katawan ko, Mateo. Nagawa niyo ng wasakin ang tahanan ko, Doña Beatrice. Pero bukas tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng inyong ginto kapag ang mismong langit na ang humatol sa inyong mga kasalanan. Naiwan si Winnie sa gitna ng taniman habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng kalamansi. Tila isang mahinang awit ng tagumpay na nagbabadyang dumating sa susunod na bukang liwayway. Winnie, iwan mo na ang mga garapong iyan sa service entrance at umalis ka na. Hindi ka imbitado sa loob. Ang amoy ng kahirapan mo ay hindi bagay sa 5-star resort na ito. Bakit, Doña Beatrice? Takot ba kayong maamoy ng mga investors nyo ang katotohanan? Na ang bawat bote ng Aragon Gold na ipinagmamalaki nyo ay gawa sa nakaw na recipe at dugo ng pamilya ko? Huwag kang magmalinis. Iniligtas ko lang ang recipe ng nanay mo mula sa pagkakalimot. You should be thankful. Mateo, bigyan mo siya ng dagdag na bayad para tuluyan na siyang manahimik. Winnie, please, just take the money and go. Huwag mo nang sirain ang pinaka-importanting gabi ng buhay ko. I chose this life, Winnie. Tanggapin mo na lang na hindi tayo para sa isa't isa. Pinili mo ang buhay na ito, Mateo? O pinili mo ang ginto sa ibabaw ng iyong dangal? Sige, aalis ako, pero titiyakin ko na bago matapos ang gabing ito, ang bawat panauhin nyo ay malalasahan ng pait na 10 taon nyo nang ipinapakain sa akin. Ang boses ni Winnie ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng dagat. Matalim at walang bahid ng takot. Nakatayo siya sa likurang bahagi ng marangyang ballroom ng Iloilo Luxury Resort, kung saan ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nakikipagpaligsahan sa liwanag ng buwan sa labas. Ang bawat hakbang ni Winnie sa ibabaw ng malambot na carpet ay tila paglalakad sa gitna ng isang bitag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Ang dahan-dahang pagpihit ng kanyang mga kamay sa hawakan ng basket na puno ng sariwang kalamansi ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanginginig na kalamnan. Nararamdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila bawat hininga niya ay may kasamang bubog mula sa kanyang mga durog na pangarap. Ang amoy ng mamahaling sampagita at imported na alak sa paligid ay sumasakal sa kanya, isang malupit na paalala ng agwat ng mundong kinalalagyan niya
at ng mundong pinagmulan niya. Napatingin siya sa dulo ng aisle kung nasaan ang altar na pinalalamutian ng mga puting rosas. Doon nakatayo si Mateo, ang lalaking dati ay nangakong siya ang magiging reyna, ngunit ngayon ay tinitignan siya na parang isang dumi sa kanyang makintab na sapatos. Isang matinding pagsisikip ng dibdib ang nagpaalala kay Winnie sa bawat gabing hindi siya natutulog para lang makapagpadala ng pera sa Italy. Ang bawat hapdi ng kanyang mga palad mula sa pagpiga ng kalamansi ay tila nagbuklod upang bigyan siya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Sa ilalim ng kanyang suot na apron ng trabahador, nakatago ang puting damit na tinahi ng kanyang ina, ang kanyang tunay na baluti sa gabing ito ng paniningil. Sa gitna ng seremonya, habang ang pari ay nagsisimula ng bigkasin ng mga banal na salita, naramdaman ni Winnie ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling 10 taon ng hinihintay ng langit. Dahan-dahan niyang binitiwan ang apron sa dilim at lumabas mula sa likod ng malalaking kortina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa matigas na sahig ay tila tunog ng batingaw na nagbabadya ng isang paparating na unos. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Ang bawat lens ng camera na kanina ay nakatutok sa bride ay dahan-dahang bumaling sa babaeng nakaputi na naglalakad sa gitna ng aisle. Bitbit ang isang basket ng prutas na tila isang alay sa altar ng katarungan. Nakita ni Winnie ang mukha ni Doña Beatriz na naging kasing puti ng papel. Ang mga brilyante nito sa leeg ay tila nawalan ng ningning sa tindi ng kaba. "Stop the ceremony!" Ang sigaw ni Winnie ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang dagundong ng kulog na nagpatigil sa tugtugan ng violin. Tumayo si Winnie sa tapat ni na Mateo at ng kanyang bride. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. Sa likuran nila, ang dambuhalang LED screen na dapat ay magpapakita ng slideshow ng pag-iibigan ng magkasintahan ay biglang kumislap. Ngunit hindi ang mga larawan ng Italy ang lumabas. Doon sa harap ng buong elitang Iloilo ay nagsimulang tumugtog ang audio recording ng pagsisisi ni Mateo at ang orihinal na titulo ng lupa ng mga ilustre. "Hindi ako naparito para magmakaawa sa pag-ibig mong nabulok na Mateo." Ang boses ni Winnie ay puno ng awtoridad na tila isang huling hatol. "Naparito ako para bawiin ang pangalang ninakaw nyo at para ipakita sa lahat na ang bawat patak ng kalamansi sa inyong mga baso ay may kalakip na sumpa ng isang inang pinatay nyo sa pighati." Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, biglang naramdaman ni Winnie ang isang marahas na pagkakahawak sa kanyang braso mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga, isang bulong na nagpadilim sa kanyang paningin. "Akala mo ba ay hahayaan kitang manalo ng ganun kadali, Winnie? Look at the screen again." Tumingala si Winnie at napatigil ang kanyang paghinga. Ang video ay biglang nagbago. Ipinapakita doon ang kanyang munting dampa na kasalukuyang pinalilibutan ng apoy, at si Lolo Ben na nakagapos sa loob. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang dambuhalang takot na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Sino ang tunay na nagpindot ng mitsa ng apoy sa kanyang tahanan? At sapat ba ang katarungang hawak niya para isakripisyo ang tanging pamilyang natitira sa kanya? Naiwan si Winnie na nakatayo sa gitna ng altar. Pinaliligiran ng katotohanang kasalukuyan nang lumalamon sa kanyang mga kaaway. Ngunit ang kanyang puso ay kasalukuyan na ring nilalamon ng isang bagong panganib na hindi niya nakita sa kanyang mga plano. "Patayin mo ang screen na iyan! Isandro, gawin mo ang trabaho mo at paalisin ang baliw na babaeng iyan. Mateo, bakit nakatayo ka lang dyan? Gawin mo ang lahat para manahimik ang tinderang iyan." "Bakit ko gagawin ang gusto mo, Beatrice? Hindi ba dapat ay matuwa ka? Pagkatapos ng 3 dekada, sa wakas ay magsasama na tayong muli sa harap ng lahat ng mga kaibigan mo." "Isandro, anong tinawag mo sa kanya? Bakit mo siya tinatawag sa pangalan niya lang?" "Tinatawag ko siya sa paraang nararapat sa kanya, Mateo. Isang magnanakaw, isang mamamatay tao. At higit sa lahat, isang inang itinakwil ang sarili niyang anak para lang mapanatili ang yaman ng mga Aragon." "Nababaliw ka na, wala akong anak sa labas. Guards, ilabas ang mga taong ito." Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang basag na kampana, nanginginig sa tindi ng takot at panginginig habang dahan-dahang umaatras mula sa gitna ng entablado. Ang kislap ng mga diamanteng chandelier sa ballroom ay tila naging mga mapanuyang mata na nakatitig sa kanyang bawat galaw. Nararamdaman ni Winnie ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib.
hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para kay Lolo Ben na kasalukuyang nakikita niya sa screen na pinalilibutan ng apoy. Ngunit sa kabila ng hapdi ng pighati, may isang malamig na determinasyon ang nananaig sa kanyang isipan. Ang plano ng isang alpha survivor na matagal na niyang inihanda. Nagsimulang magkagulo sa loob ng Marangyang Resort. Ang bawat panauhin ay napatayo mula sa kanilang mga upuan. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkagulat at pandidiri. Ang amoy ng mamahaling wine at mga sariwang bulaklak sa ballroom ay tila napalitan ng amoy ng usok at pagkabulok ng moralidad ng pamilya Aragon. Tinitigan ni Winnie si Isandro at doon, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, nakita niya ang tattoo sa braso ng lalaki, ang selyo ng mga Aragon na sadyang ipinakita nito sa harap ng lahat ng kamera ng media. Winnie, huwag kang mag-alala kay Lolo Ben, bulong ni Isandro habang dahan-dahang lumalapit sa mikropono. Ang apoy na nakikita mo sa screen ay bahagi lang ng dula-dulaan para ilabas ang tunay na kulay ng babaeng ito. Ligtas ang lolo mo, kasama na siya ng mga awtoridad. Naramdaman ni Winnie ang biglang pagdaloy ng hangin sa kanyang baga. Ang kaba ay napalitan ng isang dambuhalang puwersa ng tagumpay. Sa isang mabilis na pagkilos, inilabas ni Winnie ang orihinal na titulo ng lupa mula sa kanyang puting damit. Ang bawat pahina nito ay tila isang selyo ng katarungan na animoy nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang katotohanang pilit ninyong sinunog 10 taon na ang nakalilipas, Doña Beatrice. Ang sigaw ni Winnie ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa lahat. Ang factory nyo, ang bahay nyo, at ang bawat bote ng jam na ibinebenta nyo ay nakatayo sa lupang ninakaw nyo sa pamilya ko. At ikaw, Mateo, ang 3 taon na ipinaghintay ko sa iyo ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan nyo ng oras para tuluyang manipulahin ang aming mga dokumento. Napatulala si Mateo sa kawalan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang wedding suit, tila isang estatwang guguho sa anumang sandali. Ang bride sa tabi niya ay dahan-dahang bumitaw sa kanyang kamay, tila diring-diri na madikit sa isang pamilyang binuo sa dugo at kasinungalingan. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom at pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, kasunod ang mga reporter mula sa malalaking TV networks sa Manila. Ang tunog ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay umalingaw sa buong silid, isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng paghahari ng mga Aragon. Doña Beatrice Aragon, you are under arrest for land grabbing, arson, and corporate fraud. Ang boses ng opisyal ay tila isang huling hatol na walang habag. Naramdaman ni Winnie ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid habang kinakaladkal si Beatrice at Isandro palabas. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata nila ni Mateo. Ang lalaking inakala niyang kanyang kinabukasan, ngayon ay nakatayo sa gitna ng nagkalat na mga bulaklak, mag-isa at punong-puno ng kahihiyan. Winnie, patawarin mo ako! Ang mahinang hikbi ni Mateo ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ngunit hindi sumagot si Winnie. Tumalikod siya at naglakad palayo sa altar. Ang bawat hakbang niya ay tila pagputol sa bawat tanikalang nag-ugnay sa kanya sa pamilyang iyan. Paglabas niya ng resort, sinalubong siya ng sariwang simoy ng dagat at ng sikat ng buwan. Doon sa di kalayuan, nakita niya si Lolo Ben na inaalalayan ng ilang mga mangingisda. Nakamit ko na ang katarungan, nanay. Ang asim ng pait ay tapos na. At ngayon, ang tamis ng ating pangalan ay malaya na. Ngunit habang tinititigan ni Winnie ang papalayong sasakyan ng pulis, nakita niya ang mukha ni Isandro sa bintana. Ang mapanirang ngiti nito ay nananatili pa rin, tila may isa pang huling baraha itong hindi pa inilalabas. Isang lihim na maaaring maging huling pako sa kabaong ng katahimikang kasalukuyan pa lamang niyang nahanap. Winnie, binawi ko na ang lahat ng demanda. Binalik ko na ang titulo ng lupa sa pangalan mo. Kahit ang foreclosure ng tindahan mo, pinatigil ko na. Hindi ba sapat na yon para mapatawad mo ako at magsimula tayong muli? Pera at papel lang ang ibinalik mo, Mateo. Maibabalik mo ba ang 3 taon na itinapon ko para sa mga kasinungalingan mo? Maibabalik mo ba ang dangal ni nanay na tinapaktapakan ng pamilya nyo? Ginawa ko lang ang lahat dahil sa takot ko kay mama. Winnie, please, I love you. Ikaw lang ang babaeng minahal ko sa kabila ng lahat ng pagkakamaling ito. Ang pag-ibig na kailangang bayaran ng kahihiyan ko
ay hindi pag-ibig, Mateo. Isang lason iyon na muntik nang pumatay sa kaluluwa ko. Huwag mo akong hawakan, dahil ang bawat dampi ng kamay mo ay nagpapaalala sa akin ng pait ng kalamansi na ipinalunok niyo sa akin. Ang boses ni Winnie Illustre ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng isang libingan habang dahan-dahan siyang tumatalikod kay Mateo sa tapat ng nasirang Illustre sari-sari store. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng bigat ng katarungang sa wakas ay hawak na niya, ngunit may kalakip na pait na hindi kayang burahin ng anumang titulo ng lupa. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kalamansi sa paligid ay tila nagiging saksi sa huling pagtutuos ng dalawang pusong dati ay iisa. Ngunit ngayon ay pinaghiwalay na ng isang dambuhalang bangin ng pagkakanulo. Nararamdaman ni Winnie ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa bakanteng lote kung nasaan dati ang kanyang munting tahanan. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila ang hangin ay napuno ng alikabok ng kanyang mga durog na pangarap. Ang kislap ng diamante sa relo ni Mateo ay tila nanunuya sa kanyang karukhaan. Nagpapaalala na kahit nakuha na niya ang hustisya, ang bawat segundo ng nakaraan ay isa ng peklat na habambuhay na uukit sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa paligid ay nababasag lamang ng mahinang tunog ng ulan na dahan-dahang nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa pighati ng isang inang kailanman ay hindi na muling makakakita ng ngiti ng kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumuhod si Winnie sa putikan, hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang isang basag na piraso ng garapon. Ang huling labi ng kalamansi jam na ginawa niya para sa kasal ni Mateo. Sa matalas na dulo ng kristal, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng hindi natakot sa dilim, isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo ng kahihiyan. Isang matinding pagsisikip ng dibdib ang nagpaalala sa kanya na ang hiya ay wala na sa kanya, dahil ang bawat patak ng ulan ngayon ay naglilinis sa dumi na iniwan ng mga Aragon. Tapos na ang laro, Mateo. Bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay naging mahinahon, ngunit may bigat ng isang dambuhalang alon. Nakulong na ang nanay mo at si Isandro? Kasalukuyan na siyang nagdurusa sa katotohanang siya ay isang anino lang ng pamilyang itinapon siya. Wala na kayong kapangyarihan sa akin. Naramdaman ni Winnie ang matinding kurot sa kanyang puso nang makita ang mukha ni Mateo na puno ng pagsisisi. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ngayon ay mukhang isang maliit na bata na nawawala sa gitna ng unos. Ngunit ang kapatawaran ay hindi isang regalong madaling ibigay, lalo na kung ang bawat tibok ng puso mo ay may dalang alaala ng bawat sampal at bawat livestream na humihiya sa iyo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, tila isang huling hudyat ng langit. Ang tunog ng bawat patak sa nasirang bubungan ng kanyang tindahan ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing oras ng kanilang pag-uusap. Dahan-dahang inayos ni Winnie ang kanyang damit at nagsimulang maglakad palayo, bitbit ang huling piraso ng basag na garapon sa kanyang palad. Winnie, wait! Ang sigaw ni Mateo ay halos malunod sa ingay ng bagyo. Napatigil si Winnie sa dulo ng kalsada at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya si Mateo na dahan-dahang napaluhod sa gitna ng putikan. Ang kanyang wedding suit na nagkakahalaga ng libo-libo ay tuluyan ng nadungisan ng dumi ng lupang pinagnakawan nila. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa basang lupa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Isang tunog ng tuluyang pagguho ng tureng ginto ng mga Aragon. Nakamit ko na ang katarungan, Mateo, pero ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagluhod mo sa harap ko, kundi sa paglimot ko na minsan kitang naging buhay. Naiwan si Mateo na nakaluhod sa ulan, mag-isa at durog na durog, habang si Winnie ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi patungo sa isang kinabukasang siya na ang susulat ng sarili niyang mga panuntunan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Winnie ang isang kakaibang hapdi sa kanyang palad. Nang tignan niya ito, nakita niya ang dugo na dahan-dahang humahalo sa tubig ulan, ang sugat mula sa basag na garapon na tila isang huling babala na ang bawat tagumpay ay may kalakip na napakamahal na presyo. Tak-tak. Mateo, huwag mong sayangin ang oras mo sa kakahintay sa tapat ng bakod ko. Ang Winnie na nakilala mo noon, ang Winnie na handang ibigay ang lahat para sa isang pangako, ay wala na. Ang Winnie na nasa harap mo ngayon ay hindi na naghahanap ng asukal para patamisin ang kanyang buhay. Winnie, kahit bilang kaibigan man lang, hayaan mong tulungan kita sa pagtatayo ng factory na ito.
I have the connections, I have the experience. Gusto ko lang bumawi sa bawat pagkakamali ko. Ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa akin ay ang hayaan akong lumipad ng mag-isa. Ang Illustre Harvest ay hindi itinatayo sa tulong ng mga Aragon. Itinatayo ito sa bawat patak ng pawis ni nanay at sa bawat sugat na hiningan ko ng katarungan. Tapos na ang kontrata natin, Mateo. Maging ang kontrata ng puso ko sa iyo ay matagal ko na ring pinunit. Wala na ba talaga akong pag-asa? Kahit isang munting puwang sa puso mo, wala na ba? Ang puso ko ay puno na, Mateo. Puno ng pangarap para sa mga magsasakang gaya ni Lolo Ben. Puno ng pagmamahal para sa alaala ni nanay. Sa mundong ito, hindi lahat ng pait ay kailangang lagyan ng asukal para maging katanggap-tanggap. Minsan, kailangan mo lang itong namnamin para matuto kang bumangon. Ang boses ni Winnie Illustre ay tila isang mahinahong himig ng kundiman na dahan-dahang humahaplos sa sariwang simoy ng hangin sa Iloilo. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang bagong kusina, isang silid na hindi kasing garbo ng sa mga Aragon, ngunit punong-puno ng liwanag at pag-asa. Ang amoy ng kumukulong asukal at ang matapang na bango ng sariwang kalamansi ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera ng tunay na paghilom. Ang bawat kagamitan, mula sa malalaking kaldero hanggang sa mga makintab na garapon, ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa dumi ng pagkakanulo. Nararamdaman ni Winnie ang matinding kapanatagan sa kanyang dibdib. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay, wala na ang panunuyo ng kanyang lalamunan sa tuwing maririnig ang pangalang Aragon. Ang bawat pag-ikot ng kanyang sandok sa loob ng malaking kaldero ay tila paghahalo ng kanyang mga pangarap na sa wakas ay nagkakaroon na ng hugis at kulay. Ang hapdi ng basag na garapon sa kanyang palad noong nakaraang buwan ay naging isang peklat na lamang, isang mapait na paalala na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa gitna ng sariling pagkawasak. Dahan-dahang pumasok si Lolo Ben sa kusina. Bit-bit ang isang makapal na folder at may malawak na ngiti sa kanyang labi. Ang bawat hakbang ng matanda sa bagong sementong sahig ay tila tunog ng tagumpay. Inabot nito kay Winnie ang isang dokumentong may selyo ng Bureau of Patents at ang unang opisyal na order mula sa isang malaking distributor sa Manila. Weng, apo, tingnan mo ito. Ang boses ni Lolo Ben ay nanginginig sa tindi ng katuwaan. Ang Illustre Harvest, opisyal na tayong kinikilala. At ang batch ng jam na niluto mo kagabi, lilipad na iyan patungo sa Japan sa susunod na linggo. Ang recipe ng nanay mo, makakarating na sa dulo ng mundo. Isang matinding pagsisikip ng dibdib ang naramdaman ni Winnie. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa wagas na kaligayahan. Hinaplos niya ang label sa unang garapon, isang disenyo na nagpapakita ng isang babaeng nakangiti sa gitna ng taniman ng kalamansi. Iyon ang mukha ng kanyang ina. Naramdaman ni Winnie ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, tila isang banal na binyag sa kanyang bagong simula. Nagawa po natin, Lolo, bulong ni Winnie habang yakap-yakap ang garapon sa kanyang dibdib. Hindi na tayo kailangang magtago. Ang tamis na ito ay atin, tunay na atin. Sa labas ng kanyang bintana, tanaw ni Winnie ang malawak na taniman ng kalamansi na muling namumukadkad. Ang bawat puno ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Nagdiriwang sa paglayan ng lupang pinagmulan nila. Ang kislap ng sikat ng araw sa mga dahon ay tila mga diamanteng hindi kayang nakawin ng kahit sinong Beatrice Aragon. Ang katahimikan ng hapon ay nababagas lamang ng tunog ng mga manggagawang masayang nag-aani sa labas. Mga taong dati ay biktima rin, ngunit ngayon ay kabahagi na ng kanyang tagumpay. Lumingon si Winnie sa huling pagkakataon sa kinaroroonan ni Mateo sa labas ng kanyang gate. Nakita niyang dahan-dahang sumakay ang lalaki sa kanyang sasakyan at tuluyang lumayo, iniwan ang alikabok sa kalsada. Wala nang galit sa puso ni Winnie, wala na ring pait. Ang natira na lamang ay ang malalim na pasasalamat sa bawat unos na dumaan. Dahil kung hindi dahil sa mga bagyong iyon, hinding-hindi niya malalaman ang tamis ng sarili niyang kakayahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na kutsara at tinikman ang kanyang nilulutong jam. Ang bawat lasa na dumampi sa kanyang dila, ang asim, ang tamis at ang kaunting pait ng balat ng prutas, ay tila isang kumpletong kwento ng kanyang buhay. Isang kwento na nagsimula sa isang sari-sari store at ngayon ay kasalukuyan ng isinusulat ang sarili nitong kasaysayan sa bawat sulok ng mundo. Salamat, Nanay. Ang Illustre Harvest ay hindi lang isang produkto. Ito ang boses mo na kailanman ay hindi na nila mapapatahimik.
Naiwan si Winnie sa gitna ng kanyang kusina, pinaliligiran ng halimuyak ng tagumpay, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na bilang ng mga bagong bukang liwayway na naghihintay sa kanya. Ang labanan para sa dangal ay tapos na, at ang natira ay ang wagas na tamis ng isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa dulo ng pait. Isang taon na ang lumipas mula nang huling narinig ang ingay ng iskandalo na yumanig sa buong lalawigan ng Iloilo. Ang sikat ng araw sa madaling araw na ito ay tila isang banayad na haplos sa balat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa malawak na taniman ng kalamansi, na dati ay naging saksi sa pait ng pagnanakaw at pagkakanulo. Sa gitna ng luntiang paligid, nakatayo ang isang moderno, ngunit payak na gusali, ang bagong tahanan ng Illustre Harvest. Wala na ang amoy ng usok at alikabok ng nasirang sari-sari store. Ang tanging nanunuot sa bawat hininga ni Winnie ay ang sariwang bango ng mga bunga na simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Dahan-dahang hinaplos ni Winnie ang kanyang mukha sa harap ng salamin. Wala na ang mga bakas ng luha. Wala na ang pamumutla ng isang babaeng takot sa bukas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa determinasyon at kapayapaan. Hinaplos niya ang suot niyang puting blusa, ang telang dati ay madalas madumihan ng putik. Ngayon ay malinis at sumisimbolo sa kanyang bagong dangal. Napatingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang mesa. Isang kopya ng orihinal na titulo ng lupa na sa wakas ay malaya na sa anumang pangalan ng mga Aragon. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan ang balita sa dyaryo tungkol sa tuluyang pagbagsak ng Aragon Gold. Ang pagpapatawad ni Winnie kay Mateo at Doña Beatriz ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang pag-ibig, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Alam niyang sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang dating biyenan ay kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nitong konsensya, isang parusang mas matindi pa sa anumang hatol ng hukuman. Winnie, handa na ang mga sasakyan para sa ating unang export sa Europe. Hinihintay ka na ng mga magsasaka sa labas. Ang boses ni Lolo Ben ay tila isang mainit na musika na bumasag sa katahimikan ng opisina. Dahan-dahang tumayo si Winnie at sinalubong ang matandang naging sandigan niya sa gitna ng unos. Lumabas sila patungo sa malawak na bakuran, kung saan ang mga truck ay puno ng mga makinang nagarapon ng jam. Ang mga manggagawa, na ang bawat isa ay biktima rin ng sistemang binuo ng mga Aragon, ay masayang kumakaway sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winnie ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang katarungang ipinaglaban niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat taong naniniwala na ang katotohanan ay mas matimbang kaysa sa ginto. Nagawa po natin, Lolo, bulong ni Winnie habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong abot-tanaw. Dahil hindi ka sumuko sa asim ng buhay, Apo. Ngayon lasapin mo ang tamis na ikaw mismo ang nagtanim. Sagot ng matanda ng may halong pagmamalaki. Natagpuan na ni Winnie ang kanyang kapayapaan. Hindi na niya kailangang magtago sa likod ng maskara ng venerated slave o ng contract wife. Siya na si Winona Illustre, ang babaeng nagpatunay na ang isang munting mitya ng katapatan ay sapat na upang sunugin ang isang dambuhalang kaharian ng kasinungalingan. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng takot, kundi ng mga panalangin ng pasasalamat. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging isang peklat na lamang ng karangalan. Isang paalala na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa piling ng mga taong marunong rumespeto sa iyong dignidad. Iniwan ng kwentong ito ang isang mahalagang aral sa bawat tagapakinig. Ang buhay ay maaaring magbigay sa atin ng mga kontratang puno ng pait, at ang mundo ay maaaring pilit tayong paluhurin sa putik. Ngunit nasa ating mga kamay ang kapangyarihang punitin ang bawat pahina ng kawalang katarungan. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyong nabibili ng yaman, at ang katarungan ay tila isang puno ng kalamansi, maaaring matagal bago mamunga, ngunit sa dulo, ang bawat patak ng pawis ay magbubunga ng isang kinabukasang kailanman ay hindi na mananakaw ng kahit sinong mapang-api. Tapos na ang awit ng pighati. Ngayon, ang bukang liwayway ng Illustre Harvest ay nagsisimula na, isang bagong yugto na isinusulat ng pagmamahal, katarungan at walang hanggang pag-asa.